narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay ito nga ang kanilang day 3 sa paglilibot sa Palawan. Noong nakaraan nga ay alam natin na nag-arkila si Kalingap Edu ng isang speedboat para makarating sa kanilang susunod na island noong araw na yon. Kaya naman tuwan-tuwa ang Kalingap team at si Viancy sa bagong experience na iyon. Talaga namang napakabilis nga ng speedboat na kanilang sinakyan, kaya naman kahit wala pa sila doon sa kanilang paroroonan at hindi pa sila nagsuswimming ay talagang basang-basa na ang kanilang mga damit. Sabi pa nga ni Kalingap Edu ay sayang daw ang pagayos ni Viancy dahil nabasa lamang daw ito. Ngunit si Viancy ay nakangiti lamang at talaga namang ine-enjoy din naman ang mga nangyayari at wala lang daw ito sa kanya. Dami namin na experience ngayon. Pero ito yung pinaka nakakatakot. Nakakatakot guys. Grabe sana all. Benzi, ano? Okay ka lang, Benzi? Ayos ka lang? Grabe nga at may pag-holding hands pa talaga ang dalawa. Nagulat ang lahat dahil parang may tinatago ang dalawa. Siguro ay natakot nga si Viancy ng kaunti dahil nga sa napakabilis na speedboat, kaya naman inaalalayan lamang siya ni Kalingap Edu para hindi siya masyadong kabahan. Hindi lamang si Viancy kundi ang lahat ng Kalingap team ay talagang kinakabahan, ngunit nag-e-enjoy sa kanilang ride sa speedboat. Pasabi pa nga ni Kalingap Rab ay para daw silang nasa rides, para daw silang nag-roller coaster, ngunit sa tubig nga lang. Isa nga ito sa napaka-unforgettable experience ng lahat dahil bukod sa napakaganda ang tanawin ay napakaganda rin talaga ng tubig at ibang-iba talaga ang Palawan sa mga napuntahan na nila dati. At ang sweet talaga ni Kalingap Edu dahil hindi niya pinapabayaan si Viancy na mapahamak. No one can tell where we should go. Yan ang pizza. Merienda. Masakan. Grabe at napaka-perfect talaga ng mood para sa kanilang monthsary dahil napakaganda rin talaga ng weather noong araw na yon. Hindi masyadong maulan at hindi rin naman masyadong mainit, talagang perfect na perfect sa kanilang pag-celebrate. Talaga namang natuwa din ang Kalingap team dahil nga meron pa silang papizza habang nasa speedboat. Kaya kumakain lamang sila habang nagkukwentuhan, ina-enjoy ang paligid, pati ang scenery. Hindi pa rin talaga bumibitaw ang dalawa, si Kalingap Edu at Viancy sa kanilang holding hands, kaya naman kinikilig ang mga viewers habang sila ay pinapanood. Talagang hindi ito makakalimutan ng dalawa.
Nakakatuwa dahil kumpleto ang Kalingap team at mga Kalingap love teams na nandito, kaya naman enjoy na enjoy ang lahat at sinusulit ang bawat moments na nandoon sila sa Palawan. Grabe. Ano ginagawa ni Kuya? Lapit dito. Ay, buti na lang. Can see. No, you cannot see. Hello, Fritz! Dito. Lapit. Kaibigan namin. Wow. Plastic. Ganda. Noong malapit na nga sila sa island ay bumagal na rin ang speedboat para ma-enjoy nila ang view. At nakita nga nila ang tubig na napaka-blue at ang mga sand na napaka-puti. Sabi nga ni Kalinga Prab ay talagang nakakatakot din tignan dahil mukhang napakalalim ng tubig. Ngunit napakaganda rin naman ng buhangin dahil puting-puti ito. Kaliwat kanan ay todo kuha ng pictures ang Kalingap team dahil napakaganda nga naman talaga ng tanawin at excited na rin sila na makababa sa boat at makapagliwaliw sa buong island dahil sila lamang ang nandoon nung araw na yun. May iba rin naman na dumating ngunit sila ay nauna doon ng mas matagal. Sa wakas, nakarating din tayo. Kala ko, mapapahamak na tayo. Nakakatakot pala yung ganito. Parang ito na ang last na gawin natin to. Ano, ikaw, basang-basa ka na agad. Oh. Pumorma ka pa naman. Sayang tuloy ang damit mo. Yan, sayang. Sige, suotin mo na lang yung binili natin kanina. Ha? Bukas? Dahil mga kalingap, yung destination po namin ngayong island tour hopping. Ito po. White sand, grabe. Puting-puti. Puting-puti guys. Lalim no? Lalim, grabe. Dark na dark yung tubig. Nakatakot. Takot naman yung tubig. Ito, ganda nung, ay grabe oh. Lumuwag naman ang pakiramdam ng Kalingap team dahil nandoon na sila sa kanilang pupuntahan at hindi na rin masyadong mabilis ang takbo ng speedboat. Kaya naman na-enjoy na nila ito ng lubos-lubusan. Pagkatapos nga nito ay huminto na sila. Pagkahinto ng boat ay nag-usap muna si Kalingap Edu at fiancé dahil ito nga ay kanilang celebration para sa kanilang monthsary. Sabi ni Kalingap Edu ay talaga namang sayang ang bihis ni fiancé dahil nabasa lamang sila sa kanilang speedboat. Ngunit sabi naman ni fiancé ay okay lamang daw ito dahil ito ay parte ng kanilang experience at minsan lamang ito dumaan sa kanilang mga buhay at hindi na alam kung kailan ito mauulit pa. Island. Ay, grabe. Pasensya ka na ha. Kala ko kasi di tayo mababasa dito ngayon tuloy. Nasira tuloy yung ano mo. Damit mo, nabasa, buhok mo, nagulo na. Ano na, wala tayong suklay. Wala tayong suklay. Ang hira. Ganda mo pa naman. Akala ko mag-chichi lang tayo dito at magde-date dito sa karagatan. Yeah, pero mukhang sablay ang gawa ko. Pasensya. At okay ka lang? Hindi ka naman natakot kanina? Medyo po. Medyo.
Kahit nga nagulo na ang buhok ni Fiancé, nabasa ang kanyang buhok, lahat na ay napakaganda pa rin talaga nito. Kaya pinuri na naman siya ni Kalingap Edu dahil sa kanyang kagandahan. Natuwa naman si Fiancé kaya naman siya ay ngumiti lamang kay Kalingap Edu. Nag-usap muna sila dahil ito nga ay kanilang monthsary. Ang sweet nga ni Kalingap Edu dahil kita niya na napakagulo ng buhok ni Fiancé. Wala daw silang suklay, kaya naman tinutulungan niya ito na ayusin ang buhok ni Fiancé. Kaya naman kinilig ang mga viewers kung gaano sila ka-sweet at kung gaano sila nag-evolve kumpara sa dati nilang relationship. Kung dati ay nagkakahiyaan pa sila, ngayon ay mas komportable na. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Fiancé, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Fiancé. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot